Magandang umaga sa iyo, Sir Jeric. May karanasan akong ibabahagi at ito ay naganap nung nagtatrabaho pa ako bilang isang helper sa construction. Dahil sa hirap ng buhay, kahit anong trabaho ay papasukin ko para kumita. Mahirap lang kami, hindi rin sumasapat ang kinikita ni tatay sa pagtitinda niya ng balot. Samantalang ang aking ina ay pa-extra-extra lamang sa paglalabada. Dahil din sa kakapusan namin, nahinto na ako sa pag-aaral. Tawagin niyo akong Kaloy. Sir Jeric, nung bata pa ako, nangangalakal ako at namumulot ng mga bote, plastik at karton. Pero nang mag-22 na ako, dito na ako sumama sa isa kong kabarkada sa construction. Tawagin nating Baldo ang aking kaibigan. Inaya niya ako noon. Nagpunta siya sa bahay at inaaya ako kung gusto ko daw sumama sa kanya. Kaloy, di ba naghahanap ka ng trabaho? Tanong ni Baldo. Sagot ko naman ay oo. Tamang-tama, nangangailangan yung forma namin ng isa pang labor. Kaya sabi ko, may isasama ako. Ano, pwede ka? Sir Jeric, siyempre, umuo agad ako. Kinalunisan nga, ay isinama na ako ni Baldo. Parting Kabuyaw pala yon. Hindi ko nasasabihin ang eksaktong lugar sa Kabuyaw bilang paggalang sa lugar na yon. Pagdating namin sa site, pinakilala ko ni Baldo sa kanilang foreman. Foreman, may kasama na po ako, si Kaloy. Todoy, kaya mo bang magalo ng simento? Kaya mo ba mabigat na trabaho dito? Opo, mabilis kong sagot. Sige, pwede ka na mag-umpisa ngayon. Sir Jeric, medyo malaki yung bahay na tinatayo. May itaas ito. At kailangan buhusan yung flooring sa unang palapag. Kaya pala nangailangan ng dagdag tao. Sir Jeric, 2 linggo ang lumipas at ako na ang natokang kailangan magpaiwan sa site para magbantay ng mga gamit at mga materyales. Ganun kasi ang kalakaran, palitan sa maiiwan para magbantay sa site. Sinabihan ko si Baldo na wag na rin munang umuwi para may kasama ako. Naku, hindi pwede. Kailangan ko ding umuwi. Ganun ba? Sige. Pakidaan mo naman sa bahay itong sahod ko. Pakiabot kay tatay. Pakisabi sa kanila na sa isang Sabado na ako uuwi. Sige. Sa Jeric nang umalis na si Baldo at ang iba naming mga kasamahan, ako na lang talaga ang naiwan. Kabado ako, Sir Jeric. Nag-iisa kasi ako. Yun ang unang beses na maiwan ako sa site para magbantay. Bandang 6:00, naghanda na ako ng hapunan. Nang makapaghapunan na ako, lumabas ako at nag-ikot-ikot muna ako sa palibot ng bahay na ginagawa namin para i-check kung maayos ba ang mga harang. Nang dumidilim na, pumasok na ako sa loob. Doon na lang ako tumambay sa loob at nakinig na lang ako sa radyo, palipas oras. Nang lumalalim na ang gabi, lumabas ulit ako para i-check ang paligid sa labas, lalo na ang mga gamit at ang mga materyales. Matapos kong mag-check, pumasok na ulit ako
at naghanda na ako para matulog. Sir Jeric, bandang 11:00 ng gabi, napabangon ako. May naririnig akong mga naglalakad sa loob ng ginagawa naming bahay. Sir Jeric, mga bata ang naririnig kong naglalakad sa loob. Tumayo ako para silipin kung nasaan yung mga batang naririnig kong nagtatakbuhan. Sa isip ko, paano nakapasok ang mga batang yun? Lumabas ako para tignan at sawayin yung mga bata. Pero natigilan din ako. Paanong may mga batang pumasok? 10 oras na ng gabi. Bukas naman ang ilaw sa loob, kaya makikita ko agad kung may magnanakaw man o may papasok. Nagpalinga-linga ako pero hindi ko naman makita yung mga bata. Ang nakapagtataka, naririnig ko lang silang nagtatawanan, pati na ang mga yabag ng mga ito. Sumilip ako sa bintana, baka ako sa labas nagmumula yung mga nagtatawanan, pati na yung mga yabag. Pero wala naman. Lumakad ako sa loob para tignan yung mga silid. Wala din. Nang pabalik na ako sa hinihigaan ko, napatingin ako sa hagdanang simento. Sir Jeric, nagulat ako nang makita kong may 2 batang nakaupo sa parting taas ng hagdanan. 2 batang babae. Siguro ay magkaedad lamang ito. Mga nasa 9 na taon. Sir Jeric, nagtaka ako bakit naman napakaputla ng mga batang ito at napakadudungis. Wala pang sapin sa mga paa. Tapos nangingitim pa ang palibot ng mga mata nito. Tinawag ko yung 2 bata. Mga bata, ba't kayo pumasok dito? Bawal dito. Magsiuwi na kayo. Bumaba kayo dyan at baka kayo mahulog. Pero Sir Jeric, tinawanan lang ako ng 2 bata. Tumayo ang mga ito at umakyat sa taas. Sinundan ko agad yung 2 bata para pababain. Pero Sir Jeric, pagdating ko sa taas, wala yung 2 bata. Wala naman silang ibang daraanan kundi yung hagdanan kung saan ako nakatayo. Isa pa, mataas yun. Imposibleng makatalon yung mga bata. Iniligid ko ang paningin ko. Wala akong nakita, kundi ang mga abang na bakal. Parang nangapal ang anit ko at kinilabutan. Doon ko lang naisip na hindi kaya multo ang mga batang iyon. Nagmadali na akong bumaba sa hagdanan at bumalik sa tulugan ko. Habang nakahiga ako, maya-maya, narinig ko na naman ang pagtatakbuhan at tawanan ng 2 bata. Hindi na ako bumangon at binuksan ko na lang ang radyo at nilakasan ang tunog nito para hindi ko na marinig yung 2 bata. Ayoko na kasing lumabas, Sir Jeric, dahil kinikilabutan na ako. Nang araw ng linggo, bandang hapon, may isa akong kasamahan ang dumating. Nakahinga ako ng maluwag at may kasama na ako. Kuya, linggo pa lang ah, bati ko. Nag-aaway kami ng asawa ko, kaya umalis na ako, sagot ni kuya. Nang gumabi, nag-aya si kuya na mag-iinuman daw kami ng konti. Habang nag-iinuman kami, nabanggit ko kay kuya yung nangyari nung gabi. Sabi ni kuya, meron talaga dito.
Nakita na rin namin yung mga batang yun. Kahit nung tinatayo pa lang itong bahay. Pero nung magtagal nasanay na rin kami. Hindi na namin ito pinapansin. Isa pa, hindi naman ang aano. Bakit kuya walang nagsabi sa akin? Tumawa si kuya. Ang sabi nito, di hindi ka nagpaiwan. Umiling na lang ako sa sinabi ni kuya. Sa Jeric, hanggang sa matapos ang bahay na yon, nararamdaman namin na andun pa rin yung mga bata. Ewan ko lang kung hanggang ngayon ay naroon pa sila. Dahil tiyak ay nagpa-blessing ng bahay yung may-ari. Minsan iniisip ko kung ano kaya ang dating lugar na iyon bago pa napatayuan ng bahay.